sabi ni Senator Marcoleta kahapon, ligtas ka na. Hindi po ito totoo. Pinalaki po ako ng magulang ko na sa impyerno. Wala. Una-una, hindi ko palagpasin. Patay kang baka ka. Matindi rin po yung ganti ng mga kongresista sa mga senador. Grabe oh. Meron pa silang inilabas ng mga picture ng mga salapi. Pero bago ang lahat, magandang hapon po sa inyo. Pa-like, pa-share at pa-subscribe. At pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. Pag-usapan po natin ngayon mga kabisdak, itong isang engineer na ikinanta po si Senator Joel Villanueva at si Senator Jinggoy Estrada at may kasama pang pang-aasarya awards, no? Halatadong bayaran kumanta sa bilyunis. Pag tiningnan nyo po, nang-aasar siya kay Jinggoy Estrada Kasi nga, kinontempt siya. Di ba ito yung nakontempt sa Senado kagahapon? Mukhang nang-asar ang buwang O agad naman na sumagot itong Senator Joel Villanueva at naghamon po itong si Senator Jinggoy Estrada sa naturang opisyal ng DPWH. Laglagan at hamunan ang pag-uusapan natin ngayon hapon sa Bisdak Pilipinas. Alam nyo ho, napaka unhealthy na ho talaga ang bansang ito dahil sa isang weak na leader. Lahat po ng nangyayari sa atin ay dapat ang sisihin yung nakaupo dyan sa palasyo. Yan si Tambaloslos Martin Romualdez. Yan, at saka yan si Saldico Das Racot. Normal pa ba ho itong nangyayari sa bansang ito? Na yung mga mambabatas, kanya-kanya ng laglagan, kanya-kanya ng batuhan ng putik, lahat naman may mga putik, no? Pasalamat kayo, hindi si former President Duterte ang presidente, kasi kung siya ang presidente, malamang, pag nanlaban kayo, paniguradong nasa kangkungan kayong lahat. Ito ito ay paratang pa, no? Lahat. Kagahapon po, sa Blue Ribbon Committee, Senate Blue Ribbon Committee, alam po natin yung istorya. Si Diskaya kumanta. At pinangalanan po itong si Saldico at si Tambaloslos. At di umano'y may kinalaman sa korupsyon. Na mayroong mga bagman na pumupunta sa opisina nila ni Diskaya. Kaya ang resulta, ito, ang bilis ng ganti ni Tambaloslos, tanggal sa pagka-Senate President si Chis Escudero dahil nga napangalanan ang pangalan na dapat hindi pangalanan. Mapangalanan ang pangalan na dapat hindi pwedeng banggitin dahil ikaw ay masunog. Nangyari nga pinangalanan. Ngayon, si Senator Chis Escudero at Rodante Marcolita nawala rin po sa committee. Bago po natin pag-usapan, yung pagkanta daw, pasabog di umano, ng naturang engineer, po nakikita ko lang kwenta. Pakinggan muna natin itong hamon ni Senator Chis Escudero. Ay hamon na pasaring kay Tambaloslos na ang muka buhayang-buhaya. Pakinggan po natin. Nais ko lamang po magbigay ng maikling manifestasyon. Nais ko pong magpasalamat sa mga kapwa ko miyembro ng Senado na nagbigay po ng tiwala sa akin sa 19th at saka 20th Congress. Nais ko din po magpasalamat sa mga opisyal at kawani ng Senado. Karangalan ko po na pagsilbihan kayo at manilbihan kasama kayo nitong nagdaang taon. I serve at the pleasure, Mr. President, of the majority, and understand and respect the decision of the majority of my colleagues. I hold no grudges. I hold no ill feelings. I congratulate Senator Vicente Tito Soto III on his election as Senate President, and I wish you well, Mr. Senate President. Nandito lamang po ako bilang ordinaryong miyembro para pagsilbihan at paglingkuran kayo sa anumang kapasidad na pwede at kaya ko bilang bahagi ng Senadong ito. During my tenure, Mr. President,
the Senate did not shy away from confronting the difficult questions facing our nation. We passed a record number of laws that helped uplift the lives of our countrymen. We conducted hearings that unearthed corruption on a scale rarely seen before, and in doing so, we remind the public that accountability is not a mere empty rhetoric, but a duty that we must uphold. Maski na paano, sa ilalim po ng aking panunungkulan at sa pangunguna ni Congressman Rodante Marcoleta, may ilang bagay po tayong nakamit at nagawa. Nakapagsalita na ng bombo kaninang umaga si Congressman Toby Shanco. Correct. At nabanggit lahat ng nais niyang sabihin hindi nasabi sa kabilang kamera. Nasabi na rin po, Ginoong Pangulo, ang the name that cannot be mentioned, ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez at Congressman Zaldico sa pamamagitan ng paghihiring kanina pong hapon. Dito po talaga nasaktan si Tambaloslos. Kasama si BBM dyan. Talagang na-mention yung the name na hindi pwedeng isabi, hindi pwedeng banggitin. Dahil pag bumanggit ka ng pangalan, masusunog ka. Ito yung nangyayari kay Senator Chis Escudero at saka And as a Mercolita. final act earlier, Mr. President, I signed upon the request of Congressman Marcoleta the contempt order of Assistant District Engineer Bryce Hernandez, putting him under detention already here in the Senate. Mr. President, So ito yun, si Bryce Hernandez. Kaya nga, di ba, nakontempt. Kinontempt kagahapon sa Senado. I-detain sa Senate. Ngayon, anong nangyari kinaumagahan? Yung si Bryce Hernandez, gumanti nga. Ginamit ni Tambaloslos, ginamit ng Kamara para makaganti sa Senado. Kaya ito yung resulta ngayon. I am proud of what the Senate has accomplished together, and I trust that the spirit of transparency and courage that have been displayed by this chamber will be sustained. Sana po, mapagpatuloy natin to. Let justice and the rule of law be done and followed, though the heavens may fall. Thank you again, Mr. President. Mr. President, it is a rare privilege to be elected. Sige, pakinggan muna natin si Jinggoy bago yung yung pagkanta ni Bryce Hernandez. Masyadong yabag no? Okay. Pakinggan natin kunti muna. Palike muna, guys. Senate President Pro Temp 4 times. This reflects the trust and confidence my colleagues have bestowed upon me as the second highest ranking official of this august chamber. As I step down from my role as Senate President Pro Tempore, I do so with a heart full of gratitude. And let me take this opportunity to thank you, my dear colleagues, for electing me not once, but twice, the 19th Congress and again in the present 20th Congress. Serving in this capacity has been one of the greatest honors of my public life, and I am deeply humbled by the opportunity to have worked alongside each of you in advancing the interests of our people. It is likewise an honor to serve under the leadership of Senator Francis Escudero. I have deep respect and great admiration for this person, whom I have had the privilege of working with in previous Congresses. I have seen up close his keen intellect, calm demeanor, and unwavering dedication to public service. He is a man of few words, but when he speaks, his words carry weight, grounded in solid legal reasoning, measured thought, and clear principles. And during his tenure, the Senate functioned not just as a legislative body, but as a protector of democratic institutions, champion of truth, and a venue for dignified debate on important issues. Sa malaking karangalan na hindi lamang makatrabaho, kundi maging katuwang ng isang Francis Escudero sa kanyang pamumuno dito sa Senado. And today, we mark a new chapter in the Senate. I extend my warmest congratulations to now Senate President Vicente Soto as our new Senate President. His leadership, experience, and steady hand will surely guide us through the challenges ahead. Leadership may shift, but our shared commitment to the Filipino people remains steadfast. And as I return to the ranks, I do so with renewed energy
in the same resolve to serve, legislate, and uphold the values that bind us as one Senate. Whether I hold the position of Senate President pro tem or not, I am ready to lead when needed. I will always work behind the scenes to keep this institution running with integrity and purpose. Lastly, I would also like to congratulate my successor, Senate President pro tem, Senator Ping Lacson. Kagabi po yan, ha? Ayan. Pagkatapos ng Senate Blue Ribbon Committee, nagpalit agad sila ng liderato. Masakit yan kasi hindi nila alam ni Senator Chis Escudero, pati si Jinggoy, pati Duterte Black, hindi nila alam na mayroon palang permahan. So, ibig sabihin, pinipili lang nila kung sino yung lalapitan na sa tingin nila kaya nilang busalan, na kaya nilang utuin at pumirma. So, yun ang resulta. Kinaumagahan na bulaga si Jinggoy Estrada. Kasama si Senator Joel Villanueva. Dahil dito sa kanilang na-contempt na si Bryce Hernandez. Putya, ito yung ganti ni Tambaloslo sa pagdawit sa kanya ni Diskaya. Kasama si Saldico dito. Hindi natapos sa change ng liderato sa Senado. Kundi kinaumagahan, nagpasabog itong Kamara at ginamit ng Kamara yung nakontempt nila, nakontempt ng Senado. Itong si Bryce Hernandez na may kasama pang pang-aasar na di umano hindi ka safe, Jinggoy Estrada. Pakinggan natin yung pang-aasar niya. Sabi ni Senator Marcoleta kahapon, ligtas ka na. Hindi po ito totoo. Si Senator Jinggoy Ejercito Estrada, Senator Joel Villanueva, Yusek Robert Bernardo, at D. Alcantara. Si Senator Jinggoy po ay nagbaba ng 355 million ngayong 2025 Aha. sa mga ilang projects sa Bulacan. At ang sabi po ng boss ko dito ay 30% ang commitment dito. Ang mga projects po na to ay construction of flood mitigating structure with pumping station and floodgate phase 3 sa Hagonoy, Bulacan. So, ayan po yung sintonadong kanta ng naturang engineer. 355 million di umano ang proyekto. Nagbaba, ang pagkasabi niya, nagbaba ng 355 million. Yeah, words. Nagbaba. Saan ibinaba? Teka lang guys, may nahanap ako. Okay. 355 million. I think kay Senator Joel Villanueva, yun yung hinahanap ko. Magkano ba yun? 600 million ba? Daw? Di ako sure. Basta yun yung pagkadawit nila kay Senator Joel Villanueva. Tindi ni Tambaloslos, no? Gumawa ng drama, may kasama pang pang-aasar. At hindi natapos dyan. Naglabas pa ang kumag ng mga picture. Kasama Senator Jinggoy Estrada at may mga salapi pa. Grabe, daming pera guys. O, pakinggan natin. Ang tindi ng ang tindi ng mga buhaya ha. Talagang binirang mga senador, ang Senado. Yan po, sabi po nila, hindi po sila magkakilala. Baka naman po fan lang siya. Tingnan mo. Can we state for the record who the... Tingnan mo, Kasama pang-asar. Ayan po,
Hindi daw sila magkakilaya. Baka po, pan lang siya. Tangin na, no, may kasama pa talagang ganon. Tuloy, oh. The personalities in the picture are... Mhm. Yung boss ko po, si Boss Henry Alcantara, saka po si Senador na akala po niya ligtas na siya. Mhm. May kasama talagang akala niya po ay ligtas na siya. Putya, no, kasama sa script. Si Raulo, no, ay pwede pala yan. Sa kongreso, ganun mga salita. Pang-aasar. Di halatadong may script ito. Tuloy, oh. Sorry, you have to have proper decorum, please. I'm We have to sorry. state for the record the name of the person Mhm. and the occasion that we are talking about. I believe, Your Honor, ito po yung birthday sa Soler na ito nga po yung parang sa 10th unang Soler ginawa yung birthday ni Senator Jinggoy Estrada po. Again, to Birthday be daw very sa clear, Soler. who are the personalities, please state for the record in this picture. Si Boss Henry Alcantara po, tsaka po si Senator Jinggoy Estrada po. Thank you. Next picture, please. So again, these are pictures with known personalities during the birthday of Senator Jinggoy Estrada. Is this correct? To be honest, Your Honor, I do not know when this picture was taken, but I'm just trying to show that Mr. Alcantara, Engineer Henry Alcantara, and Senator Jinggoy Estrada have met a couple of times already. And they appear, what do they appear? Do they appear close? And they appear super close, Your Honor. All right, thank you. Please proceed. Next picture, please. Tingnan mo, matindi talaga gumawa ng kababalagan itong kamera eh. Pagkatapos magpalabas ng picture ni Senator Jinggoy Estrada at yung head ng DPWH Bulacan, di ba ito? Sinundan agad ng picture ng pera. Oo nga naman, kasi black propaganda naman kasi ang gagawin natin. Sundan natin ang salapi para sabihin talaga si Jinggoy kumubra. 30% daw eh. Nga tuloy, oh. So, So what is the context of this picture for the benefit of people that are looking? Can you describe who had taken this picture and kindly explain the context, please? kung maalala ko po, ako po ang nagpicture nito. Kasi dyan lang po ako nakakita ng ganyan karaming pera. First time ko po yan. Pinicturean ko, natuwa po ako. And po, that's for inaayos po ni boss yan. Mr. For- Chair, sino yung Teka lang. Sabi niya, ako nagpicture. Ako nagpicture yan. So, ibig sabihin, pag ikaw nagpicture, cellphone mo. Cellphone ba ng boss mo? Kasi kung ikaw nagpicture, matik, cellphone mo yan. Ngayon, yung picture na yan, ikaw lang nakakahawak niyan. Bakit dumating sa kongreso ngayon? Unang dating mo pa lang dyan. Di ba? I think unang salang lang niya dyan sa kongres. So, namigay siya ng picture. Taka ng drama na to eh. Sige nga tuloy Again hindi ako kumampi kay Jinggoy. Kung may kasalanan, dapat parusahan. Pero sana man lang, kung parusahan, ay tama naman yung akusasyon. Hindi yung putsang halata ng drama. Hindi, tuloy sino yung taong yun na naka-blue? Can you state for the record, sino po yung napicturean na nakatayo sa harap po ng mga pera? Yung half body po, si Boss Henry Alcantara ko po yan. Kanino binigay ang pera, Mr. Chair? Kanino binigay ang perang yan? Sorry. Sige, pakikwento po muna what is the context of this picture? Yan po, ang context po niyan is, kung makikita niyo po, magkakahiwalay po yung pera. Yung mga designated person po na pagbibigyan yan, Your Honor. So, Can he name them kung sino pagbibigyan ng mga perang yan? I'm sorry, Your Honor. sino po daw yung pagbibigyan ng mga pera po na yan, supposedly? Ito na nga po yung sinasabi ni Boss na sa mga... Alright, next picture, please. Chair. walang mapangalanan.
Oh, kasi sabi daw, yung pera daw na yan, nakatumbok-tumbok, nakatumpok-tumpok, ay ibibigay daw sa mga tao. Pero nung tinanong, sinong tao, walang mapangalanan. So, ibig sabihin, itong pasabog mo dong, kulang to dong, gawa-gawa to dong. Kasi bakit ka nagsasabi na mga pera na yan para sa mga tao? Eh di kung para sa mga tao, eh di sana kahit man lang isang pangalan o dalawa. Ilang nga tumpok yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na tumpok. Sa 6 na yan, wala kang maalala na pangalan. Sino mong bibigyan? Ang tangingot mo naman. Hindi ka gaya kay Diskaya. Merong ledger, may invoice. Ikaw wala. Pwede lang po maklarify saan, sa kanyang lugar at anong date ng picture na yan. Saan daw po yung lugar at saan yung date? Sa office po namin yan, sa Bulacan First District Engineering Office. O yan, nag-twist ng question, ng tanong. Dahil walang makuha. No, naputik. Anong pangalan? Walang napangalanan. So nag-twist, saan na lang lugar at kailan? Yan, nasagot. Tuloy Okay, napakalinaw po. May limpak-limpak na salapi sa district office mismo. Kailan, no? At kailan? I believe mga 2022 po or 2023 yan. Alright. Something like Chair, meron namang mga paraan para ma-determine yung precise date, di ba? I think we will get the metadata of this. Importante For po yun. submission, At to clarify, pasensya na po, to clarify lang po, normal po ba sa opisina ng gobyerno, ng DPWH, na merong ganyang files of cash sa mga transaksyon ng gobyerno? Daming Mga pera. regular na transaksyon ng gobyerno. Please respond, Mr. Engineer Hernandez, please. All right. Just answer, please. Then we will proceed. Sa office po namin, normal po yan. Sa opisina ninyo, normal may mga tumpok-tumpok. Di ba bakit yung pera hawak talaga actual na ganyang karaming pera sa DPWH? Di ba yan dina-download lang or tina-transfer bank to bank or cheque? Pero ito pera talaga. Diyan sa opisina ng DPWH. Ang tindi pala ninyo dyan mga buhaya kayo. Tuloy Okay, next picture, please. Mr. Chair, just to clarify, Mr. Chair. Okay, Congressman Pakita na Sutay. isang picture po. Kay Engineer Bryce. Engineer Bryce, yung on the lower right portion ng picture. Can we go back to the Pakibalik picture? daw po. Yan, may papel, yung bond paper. Opo. Yung bond paper sa may nakasulat. Yan. Ano yan? Rundown ng project ba yan? Yes, Your Honor. Mr. Chair, mayroon akong tanong kanina. All right. Sinabi niya, Next picture, please. sinabi niya na mayroong nakatoka na tatanggap niyan. Ito na. Gusto kong malaman kung sino ang mga taong dapat tumanggap niyan. Alam niya Your Honor, hindi ko po alam kung sino, basta kami po inuutusan lang po na ayusin yung mga pera. Itong amount na to para sa ganito, ihanda mo dyan, may pagbibigyan yan. Ganun lang po, segregate po namin yung mga pera. Di tanga ka. Gumawa ka lang ng kwento. So naninira ka talaga kasi wala kang mabanggit na pangalan kung sino yung pagbibigyan. Tapos, pag napansin nyo po sa highlights ng ng camera, una picture ni Jinggoy. Actually, hindi lang kay Jinggoy, may nauna pa doon. Tapos si Jinggoy, tapos ito yung pera. Para ikukunik, Jinggoy, may pera talaga, Joel Villanueva, Ang tindi gumawa ng black propaganda na itong muklo na to, no? Yun lang po. And the rest, kagaya nga po ng sabi ko, is ang Yan, politiko look po, at that. ang politiko or yung proponent po, si Boss Henry lang po ang kausap. Okay, Ano next yan? picture. Mr. Chair, Si Henry lang daw yung kausap, yung Henry lang daw, yung boss daw niya. Ang tanga mo naman, nag-ano ka, hindi ka sinabihan, oy, kay Jingo yan, kay Joel Villanueva, ayusin nyo yan. Napaka-imposible naman. Boss mo, hindi ka sinabihan.
Tapos ikaw mag-ayos, ang tangingot mo naman, huwag kami dong. Para ba yan sa project? Next picture, can we explain? Mr. Chair, para Congressman ba yan sa Abante. project o sa tao? Bibigay ba yan sa tao o para sa project yan? Yes. Please respond. As far as my knowledge is concerned, ibibigay po yan sa tao. Yung nga pong tinatawag na proponent, nakausap niya. For that particular picture, alam po ba natin kung sino ang pagbibigyan? To be honest, Your Honor, hindi ko po matandaan na. Kasi Alright. that's way back couple of years ago na. Okay, this is the next picture. Kagaguhan. Wala kang natandaan, ano ka, ulyanin ka? Ba't mo natandaan yung pangalan ni Jinggoy Estrada na di umano'y nagbaba ng 355 million na proyekto sa inyo? Pero ito, pera, na pagbibigyan, wala kang natandaan? Ang tanga naman itong witness na to. Tuloy nga, oh. Picture with another set of piles of cash. Ano po yung context nitong litrato pong ito? Ito po, kung ipinakita nyo, yung nakita po na pinakaunang pictures na marami pong tao, this is the same exact place. So, ibig ko pong sabihin dito, sa tambayan po namin yan eh. So, yan po Tambayan? dyan po pine-prepare yung mga pera na for delivery with regard sa mga proponent na kausap ni Boss Henry Alcantara. Ano po yung ibig sabihin ng tambayan? Is this within the building of Bulacan First or is it a different area? No, private resident po siya na nilagyan po ng bilyaran para we can hang out after office hours, ganun po. Within the vicinity of the of our office. Sino po yung rinenta ba yan o binili o merong may-ari niyan? Yes po, meron pong alam ko po kaibigan po ni Boss Henry Alcantara ang may-ari niyan. Alright. Pero hindi po, first, to be clear, hindi po ito sa building ng Bulacan First. Yes po, hindi po yan sa building ng DPWH. At hindi naman din ho si Alcantara ang may-ari, ibang tao. Hindi Mr. Chair. hindi po si Boss Henry. Alright. O, ang tanga nyo. Wala kayong na-connect kay Jinggoy Estrada. Yan ang problema ho ninyo. Gumawa kayo ng kwento, nagpalabas kayo ng mga bilyones yata yan, di lang milyon. Nasa lapi na yan, picture na yan, hindi nyo maituro kahit man isa kung sino ang pagbibigyan. So ito ang maliwanag na paninira. Kasi kung hindi yan paninira, edi sana may napangalanan man sana itong poklo na ito na kahit man isang kongresista o senador na bibigyan, wala mang sinabi, binigay ng kay Jinggoy yan eh. Sabi, nagbaba ng proyekto. 355 million daw, nagbaba sa Bulacan. So ngayon, may pinapakitang cash. Wala namang may tukoy. Oh, hindi naman matukoy na si Joel Villanueva ang binibigyan. Pero yung kay Diskaya, talagang itemize yun, naka-ledger. Sino ang paniwalaan natin? O pakinggan natin itong hamon ni Senator Jinggoy Estrada dito sa naturang Ingeniero. Tingnan natin, oh. Questions or opening statement? Magandang hapon sa inyo lahat. Unang-una, hindi ko palalampasin ang isipin ng mga malisyoso, tahasang kasinungalingan at walang pasaya mga akusasyon sa akin ni Bryce Hernandez. Hindi ako papayag na makaladkad ang aking pangalan sa mga pahayag ng katang-isip at gawa-gawang salaysay. I have participated diligently and consistently in the Senate investigation because, like everyone, I want the truth to come out and weed out corruption in the government. I am confident that I have not committed any illegal act if Mr. Hernandez truly stands by his allegations. I challenge him right now to take a lie detector test with me. Let us settle this once and for all and show the public who is telling the truth. Ayan, yung hamon ni Senator Jinggoy Estrada. Diyan sa na-contempt nila na si Bryce Hernandez sa awards. Sa isip-isip siguro ng engineer na to, kinontempt niyo ako. Doon ako sa kamera, kakanta ako, gawa-gawa ako ng kanta kahit yabag.
Pakinggan natin si Senator Joel Villanueva. Narito po. Hindi lang po categorically denying yung binabatong putik sa atin at para dumihan ang ating pangalan. May resibo po tayo, madaling verifikahin. Tayo po ay more than willing mag-undergo at sumali sa anumang investigasyon sapagkat wala po tayong tinatago. Ngunit ang hiling ko, Mr. President, atin pong alamin at siguruhin na may ebidensya yung ating mga sinasabing sangkot dito. At sa mga susunod na pagdinig, bibigay ko po lahat ng aking nalalaman. Wala din po akong sasantuhin gaya ng sinasabi ko noon pa. But Mr. President, I will never betray my principle. I will never, ever, Mr. President, destroy the name that was given to me by my parents, Mr. President, because it's priceless, Mr. President. The Bible says a good name should be chosen than great riches. Pinalaki po ako ng magulang ko na naniniwala ako sa langit at impyerno. Pinalaki po ako ng magulang ko na naniniwala ako that when you die here on earth, you will face your Creator and immediately into judgment. Pinalaki po ako ng magulang ko na sa impyerno, wala pong graduation. Kahit 1 bilyong taon, kahit 1 trilyong taon, pag ikaw ay nagkasala, pag ikaw ay pinarusahan ng Diyos, wala pong graduation doon. Mr. President, my duty has always been to serve our kababayans. Lalong-lalo na po ang mga kababayan kong Bulakenyo who suffer from flooding year after year. And that is where my focus remains, Mr. President. Finding real solutions, not engaging in black propaganda. Mr. President, I will not be distracted by lies. And instead, I affirm my commitment to the work that truly matters, serving our people with honesty and integrity. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Ayan na ho, mga kabisdak. Itong sagot ni Senator Joel Villanueva at Senator Jinggoy Estrada. Teka lang, meron lang din akong ipi-play na video. Kasi, teka lang, hanapin ko lang. Takot na takot itong itong kumag eh. Ayaw na daw niya bumalik sa Senado, parang awa nyo na. Honor. Kasi may mga involved pong senador dito. At hindi ko po alam ang magiging kapalaran ko. Pinalik niyo ako doon. Magsalita ka muna. And this committee will assure you that you will be protected. Your Honor, parang mas kailangan ko po muna ng assurance niyo bago ako magsalita. Can I have a 1-minute recess? Okay, kaya ang ginawa ho ni Tambaloslos at ni Tito Soto dahil takot ang buwang sa kanyang kasinungaling. Bakit ka natatakot kung hindi ka nagsinungaling? Ayan na. Senate President Soto Hernandez to remain at PNP Custodial Center under USAE supervision. Si Diskaya, no? Sabi ni Boying, ibalik mo na yung pera bago sama sa witness. Pero ito, ayan, nasa custodial na ng PNP. Nasa custody na po ng PNP itong sinungaling na animal. Halata talaga sa akin. Nagbanggit lang talaga ng pangalan ni Joel at Jinggoy para makaganti lang yung si Tambaloslos at si Saldico. Wala mang ebidensya. Walang ipinakita. Kaya hito, nasa PNP pa. Talagang managot ka sa kasinungalingan mo. O ito mga kabisdak, bago po tayo magwakas, mag-iwan po ako sa inyo ng katanungan muli. Sino ba dapat ang paniwalaan ninyo sa mga kumanta? Yung kumanta sa Senado kagahapon, kay Diskaya na dinawit itong si Saldico at si Tambaloslos? Or yung kumanta ngayon sa Kongreso na kinontempt ng Senado dahil sa kasinungalingan na si Bryce Hernandez. At ito pa. Sino ba talaga ang kawatan? Si Jinggoy? Si Joel? O si Saldico at Martin Romualdez?
Bahala na po kayo. Magkomento at mag-isip sa mga katanungan ho natin. Good luck po sa ating mga Pilipino. Maraming buhaya. Bisdak Pilipinas. God first. Bisdak Pilipinas, para sa bayan.